At sa ating government at work, hindi mapipigilan ng COVID-19 ang pamahalaan sa pagsasagawa ng mga makabuluhang proyekto at programa tungo sa ikagiginhawa ng pamumuhay ng mga Pilipino. Hangad ng pamahalaan na makapagbigay ng walang humpay na serbisyo sa publiko. Gaya na lang ng mga motoristang apektado, manggagawa at mga pasahero. Ang ilan sa mga hakbang ng pamahalaan, tunghayan sa ulat ni Alan Francisco. 100% ng tapos ang dalawa sa major segments ng Central Luzon Link Expressway Project Phase 1. Ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Mark Villar, magkokonekta ito at makatutulong sa pagpapaunlad ng Tarlac at Cabanatuan City. Sa tulong kasi ng proyektong ito, ang dating 70 minutes na biyahe sa pagitan ng dalawang lugar ay magiging 20 minutes na lamang, kung saan higit 11,000 motorista at pasahero ang inaasahang makikinabang. Samantala, gaya ng pangako ng pamahalaan, tuloy-tuloy ang pag-alalay ng gobyerno sa mga manggagawa. Ngayong araw sa lungsod ng Baguio, isinagawa ang payout ng tulong panghanap buhay sa mga disadvantaged displaced worker o TUPAD program ng Department of Labor and Employment. Sa ilalim ng naturang programa, nakatanggap ng cash assistance ang mga benepisyaryong manggagawa na labis na naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Aarangkada naman ang 15 modernized public utility vehicle sa ilang kalsada sa Iligan City. Ito'y naisakatuparan sa pakikipagtulungan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board sa Royal Development Consortium, Transport Service Cooperative or RDECO at Office of Transportation Cooperative. Ayon sa LTFRB, kumpleto sa aircon, CCTV cameras, GPS at flat screen TV ang mga makabagong papasaherong jeep na ito, kaya asahan na ang mas komportable at ligtas na biyahe. Alan Francisco para sa Bayan.